pinagkasunduan namin na dito muna kayo titirang tatlo. Hanggat hindi namin nalalaman kung sino sa inyong tatlo ang tunay na anak Karenina. Pero ang gusto kong malaman, nasaan na ba yung mami ko? Kanina pa po kami nandito pero wala pa kayong sinasabing kahit ano tungkol sa kanya. I'm sorry, but your mother is dead. Dito na talaga titira yung tatlong yun? That's your lawless decision. Ang tagal kong naging spoiled dito sa bahay na to. Bigla na lang mawawala lahat yan. Show them who's the boss. Kailangan mo lang naman patunayan na ikaw si Ana Karenina Monteklaro. Paano ko nga po gagawin yun, Nay? Makita mo si Sir Sernan. Padre di pamilya yan. Bossing yan. Pag ikaw ang gustuhan yan, ikaw na talaga. Saan ka ba pupunta, ha? Uuwi na lang po ako. Pero wala naman po dito yung nanay ko. Mahirap lang po kami. Pero kahit minsan po, hindi ko po naramdaman na merong kulang sa buhay namin. Naalala ko si Maggie, ha? She's also a very loving person. Sa yung mami mo, galit ka ba sa kanya? Pinanigay niya ako. What if she had to do it for your own good? You don't have the right to tell me dahil hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. Sobra yung galit sa mata ni Nina habang tinitingnan niya yung picture ni Maggie. Ano, parang sinisisi niya yung mami niya sa nangyari sa buhay niya. Abel, we don't even know if Nina is indeed Maggie's daughter. For all we know, baka naman impostor lang din yan katulad ni Ana at Karen. Ruth, that's not the point. I was just wondering kung bakit gano'n siya ka-bitter. Siguro merong hindi maganda nangyari sa childhood niya. You see, Abel, I'm very busy. Wala akong time para i-analyze kung anong childhood meron ng kung sino mang Poncio Pilato. Lalo na kung yung taong yun ay threat sa akin o sa mga pinaghihirapan ko. Hi, Mom. Hello? Yes. Please move my 11 Hi, Dad. Yes, Carla, you need anything? Mag-good night lang sana ako, Dad. Ano, nakapamili ka na ba ng gamit mo sa school? Yes, Dad. Di ba, magta-third year ka na. Ano, nakapili ka na ba kung anong course kukunin mo sa college? Hindi pa nga eh. Matagal pa naman yun. Business administration, of course. Ruth, na-impluensya mo na si Aldrin, di ba? Let naman Carla decide on her own. Abel, Carla changes her mind every 5 minutes. She doesn't know what she wants. So might as well, sundin na lang ako ng gusto ko. After all, I want what's best for her. Right, Carla? Good night, Ma. Good night. Naaawa ako kay Maggie. Siya dapat ang nakakaranas ng pagmamahal na bigay ni Ana dun sa kinalakihan niyang ina, si Naida. Kung sakaling apo nga natin si Ana, dapat magpasalamat tayo dahil may ganong babae na nag-alaga kay Ana. Kasalanan ko kasi lahat to eh. O hindi dahil sa akin, hindi mawawalay si Maggie. Pating apo natin. Sir Nan, ang nakaraan ay tapos na. Kaya nga ginagawa natin lahat para maituwid yung pagkakamali natin, di ba? Tuloy, sino yan? Karen po. Okay. Bakit? Kasi po, nabanggit niyo na kung may kailangan po kami, magsabi lang po kami sa inyo. Wala po kaming pantulog eh. What? Bakit ko kayo nangihiram ng night eh? Para kay Susie. At hiram din ako ng pajama ni Carla para kay Karen. O, dagdagan mo na rin para kay Nina. At si Ana, ha? Hindi man lang ho ba nila naisip na magdala ng damit nung pumunta sila dito? Hindi ko siguro nila ini-expect na hindi ko sila pauuwiin. Kaya wala silang dalang damit. Right. Uncle Fernan, hindi naman ho sa nagseselan ako, ano? Pero hindi ho ba parang unhygienic po kung magpahiram kami ng damit sa ibang tao?
Well, I understand your concern. Pero bukas ko pa sila may pagsashopping. Kung paano kaya ito? Uncle Sernan, ano kaya kung yung mga damit na lang ni Maggie? Madami naman siya naiwan doon sa kwarto niya. Magandang idea yun ni Abel. Sige. Oo, ano? Total, konti lang naman damit eh. Sige, tayo na. Sige. Sarado mo yung pinto. Ilak mo, ha? Lolo, kaninong kwarto po to? Ang ganda-ganda po eh. Kay Maggie? Matagal na panahon kami hindi nakapasok sa kwartong ito. Ngayon lang. Pero ma'am, lagi ko pong linilinis mo saka inaayos tulad ho ng billing nyo. Mukha namang well-maintained eh. Maraming salamat, Bella. Halika na. Kunin natin yung mga damit na hiramin nila kasi. Karen? Berta, ikaw na mag-abot dito kay Nina. Ako nang bahala nun kay Ana. Karen, kayo nang bahalang pumili dito ng nanay mo, ha? Opo, salamat po. Ayun na. Gusto mo bang makita ibang pictures ni Maggie? Opo, sana. Gusto ko po kasi talaga siyang makilala eh. Kaso, nahihiya po ako sa inyo. No, it's okay. Meron pa siyang mga photo album sa library. Kukunin ko lang. Salamat po. Nay? Nay? Sabi po ni Ma'am Carmela, sa anak niya daw po to. Siguro po, ang bait-bait din niya. Kasi po ang bait-bait ni Ma'am Carmela eh. Kahit na po ang yaman-yaman nila. Nay. Nay, sayang po. Sayang na hindi ko po kayo makakatabi sa pagtulog. Sa pagtulog dito sa malambot na kama nila. Nay, wala pong lampu dito. Tsaka Nay, meron po silang aircon. Hindi po kayo hihikain. Sobrang init. Nay, sana po gumaling na kayo.
pictures, ha? May kilala ko siya sa'yo. Sige po. Ang ganda niya po talaga, no? Yes. She was so beautiful, inside and out. They gave me your clothes, but I can't wear them. In fact, gusto ko nga siyang sunugin eh. Alam mo, knowing that you gave me away makes me feel so unwanted. So unloved. What's so wrong with me, huh? Pati sarili kong mami, nagawa akong ipamigay. Alam mo, kung alam mo lang kung anong nangyari sa anak mo, you will be ashamed of yourself. Maggie, Monteclaro, kung ikaw man talaga ang tunay kong nanay, gusto kong sabihin sa'yo na wala kang kwentang tao. Wala kang kwentang ina. Kahit na ilang tinig ay kaya ko. Ba't dito kayo kumakain? Ayun niyo bang sabayan sila Uncle Sernan? Hindi naman sina Uncle Sir na ayaw namin sabayan. Kundi yung tatlong sampid. At saka, Dad, baka pag sumabay pa kami doon, lalo lang kami mawala ng gana. Baka kahit na Eggs Benedict pa yung nakahain, magmukhang itlog na pula. Carla, kailan ka palagi matapobre, ha? Drop it. Hindi magandang asal yan. Abel, buti pa ang anak mo. Alam kung kanino siya dapat kumampi. Eh ikaw, hindi ko maintindihan kung bakit napaka-supportive mo sa tatlong yon. Alam mo naman, aagawin nila sa akin ang kayamanan ng Monteclaro. Ruth, wala akong kinakampihan. Gusto ko lang tulungan sila Uncle Sernan. All these years, napakabait nila sa atin eh. Besides, ano ba naman mawawala sa'yo kung mahanap yung totoong tagapagmana? Ha? You are properly compensated sa work mo. Ano pa bang gusto mo? Hindi mo ako maiintindihan. Dahil hindi naman ikaw ang nagpapakahirap na magpalago ng yaman ng Monteclaro. Dad, Mom, please. Pwede ba mag-breakfast tayo ng maayos? Huwag naman kayo mag-away, oh. Ay, ang daming pagkain! Parang dati sa bahay. Kaping walang gatas. Pandesal na walang palaman. Sunod na tayo, Noy! Naku, parang piyesta. Ano gusto nyo? Coffee, tea, meron kaming milk, chocolate, juice. Ano? Ganun! Coffee po. Coffee. Hindi, wait lang po. Gatas kaya. Gatas. Ay, tsokolate na lang kaya. Chocolate. O, juice. Chocolate. Ah, sige. Hindi, lahat na lang po. Puwera tsaka. Dalawang round mo na. Opo. Sige. Salamat po. Ay, bakit ang daming kubyertos? Hindi ko alam na. Malinis naman yung kamay ko. Nagkakamay na lang ako. Nakakahiya, anak. Kasi, bakit may... Lo, para saan po yung kutsilyo? Kumain lang kayo sa paraang gusto ninyo. Importante, mabusog kayo. Ay, salamat po. Ano yung tinapay? Ayun. Ana, bakit hindi ka kumakain? Meron ka bang gusto? Ipaluluto ko. Okay lang po. Ang dami na nga po nito eh. Hindi lang po talaga ako sanay na nag-aalmusal. Ako, hindi pwede yung ganyan. Kumain ka.
breakfast is the most important meal of the day. Huh? Morning, Andy. Hi, morning. Morning, Uncle. Halika, upo ka na. Oh, parang kulang ang tres sa Ana Karenina sa... Basta si, Nina. Ma'am Carmela? Wala po si Nina sa kwarto niya. Oh, Nina. Anong ginagawa mo dito? Patay na pala yung totoo kong mommy, kaya bumalik ako. Is that such a bad idea? Nina, pero buhay pa naman yung lolo at lola mo, di ba? Ayaw ba nila sa'yo? The same way na ayaw mo rin sa akin. Isa lang naman may gusto sa akin eh. Asawa mo. Sorry, Nina. Nabigla lang ako. Ayoko lang kasi yung nagsisinungaling ka sa mga ganyang sensitive na bagay. So sa tingin mo talaga, gawa-gawa ko lang yon, ganon? Well, Nina, your dad denied it. Ang sabi niya, hindi daw niya magagawa niya yun sa'yo. You really think he'll be so stupid to admit that he tried to molest his own daughter? Gugustuhin niya bang mapalayas dito? Gugustuhin niya bang makulong? Hindi mo naisip yon. Hindi mo naisip yon kasi mas gusto mo siyang paniwalaan. Pero hindi siya inosente. Hindi! Anak, napakaswerte natin. Nakalain mo. Ang sarap-sarap na ng kinain natin. May libre shopping pa tayo. Ano, ready na kayo? Salamat ka. Ay. Ha? Oo, sir. Sir, Kain na. salamat po ah. Karen, you may call us Lolo and Lola. Ikaw din, Ana, ha? Oh, tayo na. Sure, Lolo? Pwede po bang hindi na lang sumama mag-shopping? Ay, bakit parang ikaw lang ang nakilala kong tumatang sa libreng shopping? Mas gusto ko po sanang dalawin yung nanay ko po. Ay, oo nga pala. Naku, Sernan, kayo na lang ang mag-shopping at naipangako ko kay Ana na sasamahan ko siya sa nanay niya. Kayo bahala. Oh, tayo na. Yeah. Joy! Oh, ito na kayo sa loob. Salamat po, Mama. Lola, Ana. Pepa, tawag mo nga isa sa sakyan, please. Sige pa, ma'am. Nay! Nay! Diyos ko, Nay! Anong gagawin ko? Doktor! Nurse! Ate, pakitawag ka! Nay! Nay! Anong gagawin ko, Nay? Nay! Dok! Nay, ano nangyari? Ate? Bigla nila ako sakit! Hindi ko alam! Dok! Dok, tulungan niyo po yung nanay ko! Dok! Dok, tulungan niyo po yung nanay ko! Binigyan ko na ng painkillers ang nanay niyo. And it will last for a few hours. Pero, kailangan niyang mag-undergo ng partial hepatectomy as soon as possible. Kailangan matanggal ang tumor kung hindi kakalat to sa buong atay niya. Tatanggalin po yung parte ng atay ng nanay ko? Yes, may matitira naman na malusog pa. Pero, kung hindi natin isasagawa ang operasyon kaagad-agad, pati yung natitira niyang atay ay mahawa din. Maaari niya itong ikamatay. Ate, paano yan? Hindi ko pa napapatunayan na ako ay nawawalang apo ng Monteklaro. Narinig mo naman ang sinabi ng doktor, di ba? Ikamamatay ni nanay kapag hindi siya naoperahan. Gumawa ka ng paraan. Kinakailangan magsinungaling ka sa mga Monteklaro o kaya man magnakaw. Gawin mo. Basta magkapera ka lang para sa operasyon ni nanay. Ana?
Nina? 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 Po kasi operahan si nanay. Wala po kasi kaming pera. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa lahat. Pero paano po? Hindi pala ako yung tunay na anak Karenina. Ew! So gross! Tawag dyan, mag-inang walang manners. Kung makapagsalita ka, parang ang bango-bango ng utok mo, ha? Ay, anak na Diyos! Kaya na! How's your trip? Kinausap namin ni Mr. Rin yung may-ari ng lupa kung saan natin gusto magpatayo ng mall. Sounds good. Kailangan natin magpa-good shot ngayon, lalo na kay Lolo Fernan. Bakit naman tayong papagood shot kay Lolo? Eh kasi nga kuya, bukod kay Ana, meron pang dalawa. Si Karen tsaka si Nina. Yung sabihin tatlo ang anak ka rin, Nina. Mr. Barredo, si Raquel po, nakasabayan niya po sa panganganak sa ospital ang isang babaeng may anak na ang pangalan ay Ana Karenina.